Hi everybody! I'm back again. So, live video take 2. So, andito na po rin yung Sister Meadows. Mag-deliver na po ng mensahe. So, I wish na nandyan kayo. Muati ng atong lecture. And marathon ito. So, pangalawa ito ngayon for tonight. Okay? So, bago mag 2:30 ng Philippine time, tapusin natin ito. So, hopefully, makinig kayo. And good evening sa inyong lahat. Okay, bago ako magsimula, mag-greet ko sa atong beloved Divine Master, Rubinidira Icleo Sr., our PBMA Supreme President and Founder. Hello po, Divine. I'm back again. And thank you sa energy na binigay mo sa akin ngayon na oras. TikTok lecture ako ngayon. Thank you, Karajao, na-appreciate ko. Sa imong mga kabanan sa apat na sulok ng daigdig, Dr. Stewart, Captain Capo Jury, and General Adriano de la Concepcion, Charles Beloved Master, Bin Breckley Jr., RPB May Supreme President. Hello po, Master. Salamat sa mensaheng another message na i-deliver ko ngayon. Thank you kindly. Sa mga kabalan sa New World Spiritual Division, hello, maayong gabi sa inyong lahat. O sa tanan nanood sa akin karon, hello, sa atong Presidente, Sir Yeng Vivacolo de Cleo, and to the PBME members around the world, good evening po. Let's begin na, kay marami tayong pag-usapan ngayon. Okay? Connecting ito sa akong lecture kanina, na topic. So, diretso na to ni ha. Message, I wish that this handy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, the PBMA Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will at least be given priority through this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Usually, Master Bin Breckley Jr., RPBMA Supreme President. Hello po. Sa akong listeners karon, Sister Tansalita Kalumpit and Sister Santa Olela Santa Ana. Hello everybody, welcome sa atong lecture. Okay? Sa banal na kasaysayan, nagsasaa doon ng tao hindi iibig sa pagtitiis. Tutubay ito, mga kapatid ko. So, sa banal na kasaysayan, nagsasa doon na hindi ang tao iibig sa pagtitiis. Totoo ba ito, mga kapatid ko? Totoo yan. Hindi ang lahat makaangkin ng hirap. Hindi ang lahat makaangkin ng mga pangutya. Subalit sino ito sila? Ang aangkin ng mga paghihirap, ang tao na makaangkin ng mga pag-aapi, ganun din sa mga pang-aapi. Yan sila ang magtagumpay sa kanilang pananatili dito sa mundo. Okay, so sa banal na kasulatan, nagsasaad doon na ang tao daw ay hindi iibig sa pagtitiis. It's true. Maraming mga taong ayaw mo tiis, ayaw mo sakripisyo, ayaw magpakumbaba, ayaw magpasinsya, ayaw magunawa, ayaw magmahal, ayaw magpatawad. May mga taong ganun. No? So, sabi ni Divine na totoo talaga iyan, ang lahat ay makaangkin ng hirap. Hindi daw lahat na makaangkin ng hirap. Hindi lahat ay makaangkin ng mga pangungutya. Yes, may mga tao dito sa mundo na hindi sila nagtiis. Wala din silang mga pangungutya na naranasan. Yeah. Kasi yung mga taong na iyon ay naka-pattern talaga sa kanilang buhay na ayaw nilang magtiis. Ayaw silang tumanggap sa pagtitiis. Kaya, sa kanilang buhay dito sa mundo, hindi sila naghirap, mayaman sila, and then, kung pangungutya naman, hindi sila nakatanggap ng ganun. Okay? Subalit, sino sila ang ng mga paghihirap? So, may mga taong ayaw mo
ang kinang paghihirap at ayaw mo ang kinang pangutya. Pero may mga tao din ay nakaangkin ng pang-aapi. Oh, so sa mundo, bida kontra bida. So makita ninyo na mayroong kontrabida na talagang ayaw niyang magpatalbog, ayaw niyang magtiis, yung ganun. Tapos, ayaw din niyang siyang kutsain. Ayaw niya, kaya gagawa siya ng paraan at siya talaga ang laging mangutya or manakit sa ibang tao. Okay? So, sabi ni Divine, kontrabida ang bida. So, maswerte ikaw kung ang imuhang nakalinya ikaw ay isang bida. Ikaw ang kinukutya, pinahirapan, binubuli, o kinainggitan. Maswerte ka kasi sabi ni Divine, ikaw ang magtagumpay dito sa mundo. See? So, matamis pala talaga dito sa mundo na tayo yung sinasaktan, tayo ang gihukman, tayo ang gisiraan, tayo ang giinggitan, tayo ang gikutya-kutya or gibuli. Masarap pala iyan dahil yun ay iyong tagumpay dito sa mundo. So, bida kontra bida. Okay. Ano pala itong mundo? Mga kapatid ko, maghihirap pala ang tao baka makaangkin ng ligaya. Ang ibig sabihin, maranasan mo ang paghihirap dito sa mundo bago mo makamit ang gantimpala. Yes, no pain, no gain. No pain, no crown. Diba? Kailangan suffering para mayroon kang crown. Ganun ang buhay dito sa mundo. Pero kung gusto mo lang na ayaw mo magtiis, ayaw magsakripisyo, pwede man nga mag-criminal ka mo. Pwede man nga mag-drug addict ka mo. Pwede man na mag-drug dealer ka mo. Kung ayaw ninyong magtiis sa inyong mga buhay, sa inyong sitwasyon, pwede man na magiging mayaman kayo overnight. Multi-billionaire. Pwede man. Kung gagawa kayo ng mga kalukuhang hanap buhay, pwede man. Pero sa tingin mo ay magkaroon ka ba ng kuruna sa pagtitiis as everlasting life doon sa langit? No. No. Okay? So, sabi ni Divine, totoo palang sinabi ng Antada na dahil sa palatandaan ng Santa Cruz. Sa aming mga kalaban, bawiin mo kami, Panginoong Diyos namin. Sa ngalan ng Ama at sa Anak, bawiin mo kami. Ang ibig sabihin, bago pa tayo mabawi sa ating kaligayahan, ang ibig sabihin, angkinin mo muna ang paghihirap bago mo maangkin ang kaligayahan. Dahil sinabi doon, dahil sa antada ng Santa Cruz sa aming kalaban, bawiin mo kami. Kung sa ganon mag-antada ng sumpa dito sa mundo, mayroon kang kalaban. So sabi ni Divine Master, bago ka mag-success sa iyong buhay, ay dadaan muna tayo ng kahirapan. Sa buhay ng PBME, 1965, all the way now. So, mayroon tayong mga pain and sufferings. Mayroon tayong mga hardship. Mayroon tayong mga confusion and kaguluhan. Because that is part of mga paghihirap at pagtitiis. Bago natin matanggap ang kuruna ng tagumpay, yung logo ng PBME, nakita ninyo yung kuruna sa tuktok ng logo, yun ang kuruna ng tagumpay. So, before nga makuha natin yan, kailangan magdaan muna tayo ng mga pain and suffering. Because if there is no hardship, there is no crown of glory. Tingnan mo si Jesus Christ. Crucifixion. Gipahirapan. Pero pagkatapos niyang nagawa ang kanyang paghihirap, ang kanyang vision, anong nakamit ni Jesus Christ? Kuruna ng tagumpay. Bakit nilagyan ng matinik ang kuruna ni Jesus Christ? Because sobrang katinik ang iyahang experience. Sobrang tinik
ang naramdaman niya, tinik sa puso, tinik sa paghihirap niya, buhay niya ay kinitil nang dahil sa pagmamahal niya sa atin. So bago ni Jesus Christ na nakamit yung kuruna niya ng tagumpay, ay nadaanan niya ang mga tinik. Kaya dito sa mundo, sa ating personal life, natural jud na naay tay mga pagtitiis at mga paghihirap. Pero kung ayaw ninyong mudaan sa paghihirap, gusto ninyo nga mag-drug lord dealer overnight, pwede man. Mapasahan ang inyong mga bank account og trillion. Pwede. Kung ayaw ninyo mo tiis. Kaya sabi ni Divine, sa mundo ngayon, mayroon man tayong mga pagtitiis financially sa ating mga personal life. Sikapin ninyo nga malinis ang inyong mga pamumuhay. Malinis ang inyong mga livelihood. Malinis ang inyong mga ginagawa dahil nandyan ang kuruna ng tagumpay nag-aantay sa inyo. Naunawaan? Okay. So, dito sa mundo, ito ay sumpa na mayroon tayong mga kalaban. Mayroon tayong mga kontrabida sa atong buhay. Mayroong hukom sa atin, may put down sa atin, may musira sa atin, may manglait, mangapi, magpasakit sa atong puso, magbigay ng konsumisyon sa ating ulo, sa ating puso, magbigay ng konsumisyon. Kasi ito ay sinabing kalaban. Nakita ninyo? So, the world, the universe, makita ninyo bida kontra bida. Kasi part na yan sa buhay ng mundo. Sa Pilipinas, in the life of government, there is bida kontra bida. Sa life ng PBME, there is people want to destroy the PBME association. That is called kontrabida. Naunawaan ninyo? Sa buhay nating Master Junior and Divine Master, silang bida. Pero mayroong kontrabida na gusto mukuha ng iyang kuruna, mukuha ng iyang title, mukuha ng PBME. Gusto nilang kunin ang kanyang upuan dahil bida kontrabida. So sa atong personal life, ganun din. Mayroon ding mga kontrabida nga mga naiinggit, nanira sa atin. Kay ganun talaga ang buhay sa mundo. Si Jesus Christ, bida. Ang mga taong nagpasakit sa iya, ang dughan, kontrabida. Naunawaan ninyo? Sino sila? Sino itong mga kalaban na sinabi ni Divine mga kontrabida? Yung mga taong hindi sumusunod sa mga batas ng Panginoon. Yung mga mapang-api. Yung mga taong mapagmataas sa kanilang mga pananalita. Yan ang inyong mga kalaban. Sino yung mga taong mapagmataas? Yung taong hindi kumikilala ng Diyos. Hindi nila alam ang daan makakristo. Yung mapagmataas kung magsalita, ayaw nilang mapagkumbaba, ayaw nilang mapantayan, at gusto nilang palaging nakalamang. Yan ang mga tao na naghahatid o pupukol ng putik sa kapwa-tao, yung sumunod sa mga apak ng ating Panginoon. Nakita ninyo ito? Ang kalaban daw natin, yung mga taong hindi sumusunod sa batas ng Diyos. Yung mga taong ayaw musunod sa 10 Commandments. And then mapang-api. Mapang-api, lagi itong nanira. Lagi itong nag-istorya-istorya ng mga fake news. Lagi itong nagsulti-sulti ng kahit ano-ano lang mga nonsense para lang masira ang buhay ng isang tao. Nakita ninyo yan, ngayon na panahon. Ito silang tinawag kalaban. Okay? Yung mga taong mapagmataas, kanilang mga pananalita. Diba? Nakita ninyo ngayon sa political world. Sa gobyerno ng Pilipinas. Diba? Maraming mga Pilipino ngayon na sobra ang taas magsalita. Mananalita sila na grabe gazud kataas. Feeling na sila na. Nakita ninyo yan?
Oh, nakita ninyo na may mga mapang-api ngayon. Maraming mga Pilipinong magawa ng mga content, mga vlog, mga fake news. Ito ay mapang-api. Dahil gusto lang nilang sirain ang isang tao. So ito ay kalaban. Okay? Tapos yung taong hindi kumikilala ng Diyos. Yeah. May mga tao sa politiko na hindi kumikilala ng Diyos. Gimura-mura ang Diyos. Klaro, yaong taong hindi kumikilala ng Diyos. Meaning, walay respeto, walay galang, murahon lang ang Diyos. Yawa-yawaon ra ang Diyos. Nakita ninyo yan? Ito ay kalaban ng mga tao. Alam na nila ang batas, alam na nila ang 10 utos. Alam nila may Diyos, pero wala silang pakialam dahil feeling nila sila ang Diyos. Have you noticed that? Is your eyes wide open to see what's going on? Pero nakikita ninyo, blind pa rin kayo. Pinikit pa rin ninyo ang iyong mga mata. At nakita na ninyo na may mga tao ngayon na hindi kumikilala ng Diyos. Giapakan ang kanyang pangalan. Sabi ni Divine, hindi alam ang daan makakristo. Hindi nila alam kung ano ang yapak ng Diyos. Ayaw, yaong mapagmataas kung manalita, ayaw nilang magpakumbaba. Stroke. Maraming mga nasa gobyerno karon. Sabihin ninyo, wala ko alam dyan. Alam ko. My eyes is open. My ears is open. And I'm listening and I'm watching. Maraming mga taong mapagmataas ngayon because they are yung hangul sa kapangyarihan, hangul sa upuan, hangul na hawakan ang buong Pilipinas. Ayaw nilang magpakumbaba. Kaya masakit manalita. Ayaw nilang mapantayan. See? They're always defensive. They're always feeling that they are right, perfect, and correct. Kaya gusto nilang palaging makalamang. Nakita na ninyo. Sabi ni Divine, yan ang mga tao na maghatid o pupukol ng putik sa kapwa-tao. Sila daw yan ang nagkiri ng putik na laging ihagis nila sa tao na yon. Lagi nilang hagisan ng mga fake news, mga hatred words, mga paninira words, kahit ano na lang. Kasi ayaw nilang mapantayan. At gusto nilang palaging nakalamang. Have you noticed that? Maraming mga taong ganun ngayon sa political world. Maraming mga taong ganun sa PBMA. Maraming mga taong ganun sa mundo. Kaya open your eyes and observe and use your common sense. May mga pagtuturo sa PBMA si Divine na dapat nating bantayan na ito sila ay mga kalaban. Sino sila na hindi magtagumpay sa kanilang paghihirap? Sabi ni Divine, yung mga taong sumunod ngunit walang pagsisikap upang magtagumpay, malamang na sila'y malaglag dyan sa unahan, malaglag sa kanilang paglalakbay dahil sa mga mapang-api na matatamo. Ang ibig sabihin, hindi niya matanggap ang mga paghihirap. Hindi siya magtatagumpay ng kanyang mga layunin dahil ang paghihirap ayaw niyang tanggapin. Ganyan ang tao, mga kapatid ko. Yes. So, sino daw itong mga taong hindi magtagumpay? Yung mga taong, sabi ni Divine, sumunod ngunit walang pagsisikap. Yeah, nisunod daw sila. O, sabihin na lang natin na isa example. Government workers sila, nakaupo. Nandyan sila nakaupo, sumunod. Pero hindi sila nagsisikap, kundi ang kanilang mga ginagawa, pangwarta, pangawat. O, hindi nila ginapakita yung honesty, sincerity, loyalty sa kanilang mga position na nandyan sila sa government world.
O, magtagumpay ba ito sila? No. No. Maraming nang nakaraan na administrasyon sa ato Pilipinas. Tingnan mo, right now, before they are merry, glory, happy, and they have everything. And karma and bad fortune is right now. You see? Kasi hindi talaga magtagumpay. Kung ano ang itinatanim mo sa mundo na kasamaan, ma-harvest mo talaga iyan. Oo, kasi hindi ka talaga magtatagumpay. Nakaupo ka nga, nasa posisyon ka nga. Pero kung mga kalukuhan ang inyong mga ginagawa, kung pang-aapi, pag-abuso, pagmataas, yung tingin mo sa sarili mo, ikaw na ang Diyos. Sabi ni Divine Master, di gyud ka magtagumpay. Malaglag jud ka sa unahan. Kasi kung ano yung tinatanim mo na makasamaan, ma-harvest mo iyan. Hindi siya magtagumpay ng kanyang mga layunin dahil ang paghihirap ayaw niyang tanggapin. They don't want to work clean. They don't want to render service na mga mabuting serbisyo sa mga tao. They don't want to do service to the Philippines. They don't want to do good service, malinis na pagserbisyo sa ating association. Kaya ano ang matatamo nila? Sabi ni Divine Master, hindi sila magtatagumpay. Ganun lang yan. Ganun din sa ating buhay, in our personal life. Yeah, we work hard. We do our livelihood. Pero kung ang ating mga livelihood ay mga kadimunyuhan, ang atong pangnegosyo ay hinaluan ito ng mga kalukuhan, you think na magtagumpay ka? Uy, mabulyasog yun ka, mapalpak jud mo, makarma gyud mo. So ang sabi ni Divine, kung ikaw mapang-api, karmahon ka. Kung ikaw mapanglait, karmahon ka. Kung ikay manakit sa kapwa-tao ng mga masakit na salita, karmahon ka. Hindi ka magtagumpay. Kung feeling mo nga ikay mapangmataas, ikaw na ang Diyos, karmahon jud ka. Ito ang sabi ng inyong ministro. Okay? Malaglag daw mo sa unahan. Walay magtagumpay ng mga masama, everybody. Malaglag jud na. Siguro, noong mga nakaraang mga panahon, you are abundance, you are rich, you are trillionaire, you are billionaire, but later on, mabagsak jud ka. Karmahon jud mo. Kaya lagi ko sinasabi dito sa social media, ayaw mo pangaway, ayaw mo pang lait, ayaw mo pang bully, even if you don't like the person or not, don't hate. It's okay to say something, to open our opinion, but never say words that will hurt someone's feelings. You know? If that person has accountable, so they have the rights. No, we have the right to speak up, but never say na imo paingon na, buang ka, sana mamatay ka. Nay, pangit na everybody. So, I can use an example. May nakita akong video na yung lalaki na nagsabi niya, di ba naalala ninyo na nagpunta sa Russia ang inyong presidente niya? Na nagsabi siya na dinadasal daw niya sa Panginoon nga mabagsak ang eroplano na sinasakyan ni Marcos. Basta alam ninyo no, hindi ko gusto ang kanyang salita. Why? Ang Panginoon ay nagtuturo ng kabutihan. Bakit magdasal ka na i-curse mo ang tao? Bakit magdasal ka ng kasamaan? You think God will grant your wish? You think God will grant your prayers? No! Karmahon ka, oy! Kay kasamaan ang hinihingi mo sa Diyos, di kasamaan din ang matanggap mo. So wag kayong maganon. Membro sa PBMA, I'm warning you. Wag kayong maghimaraot sa isang tao. Kay lalo kayo yan mapahirapan ng Panginoon. Kay di ra bagid magtagumpay. Sabi ni Divine, makarma imuhang financial life.
makarma imong mga anak, makarma ang imuhang sarili. Siguro magkaroon ka ng sakit later on. Magkabulyason, magkabuisit-buisit ang imuhang buhay. Magulo ang imuhang hanap buhay, magulo ang imong utak, magulo iyong puso. Those are all karma. Kasi hindi yan tinuturo ng Diyos. Ang tinuturo ng Diyos, love your enemy. But inyuhang gi-cursing ang inyuhang presidente. I can see that because I'm here in America, may presidente kami dito. Pero kahit weirdo pa na, pero hindi namin yang gihimaraot o gikersing-kersing because in the teaching of the PBMA, don't see anything. Kay bagsak jud mo ana. Naunawaan ninyo? Lahat ng karma will come back to you. Basta manakit ka mo sa kapwa, you act like you are a kalaban, karma hunjud mo. Sinabi ng Diyos, sino yawang inapi at kinukutya, kasama siya sa pagtitiis. Siya ay magtatagumpay sa kanyang mga gawa. Maniwala ba kayo sa ganitong mga sinasabi? Naganap ito, mga kapatid ko, sa kapanahunan ni Noah. Nanaog ang isang espiritu, busis ng espiritu na pumailan lang narinig ni Noah na nagsabing, gawin ang malaking sasakyan. Hanapin mo ang pinakamataas na bundok at doon mo gawin ito. Pagkatapos na nagawa mo ang sasakyan na yan, ang inyong kaligtasan, isumbong mo sa inyong mga kapitbahay. Sabihin mo sila na inutusan ka ng espiritu. Paggawa at paalamin sila na gawin ang malaking sasakyan. Gawing kaligtasan ng mga tauhan dahil may malaking baha sa darating na mga araw. Yan ang busis ng espiritu na nag-utos kay Noah. Ano ang natanggap ni Noah sa kanyang pagpaliwanag sa kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na gawin natin ang malaking sasakyan dahil isang utos ng espiritu? Ang nangyari, nalasap ni Noah ang mga pangutya. Natanggap ni Noah ang iba't ibang mga hiyaw, pakikialam, ayon pa sa mga tao. Si Noah ay nasiraan ng bait. Sino raw ang gagawa ng sasakyan doon sa bundok? At anong uri ng tubig na aabot sa bundok na iyon? Sabi ng mga tao. Bakit ayaw maniwala ng mga tao? Ayaw nilang maniwala dahil hindi nila narinig ang diktasyon ng espiritu. Yan ang sinasabing ang hindi nakikialam ay tulad ng nanaginip lang. Subalit, patuloy si Noah sa kanyang mga gawain kahit pa napakasakit ng mga hiyaw ng mga tao, pangungutya sa mga sinasabi, tawanan, sigawan ng mga tao upang gawin ang kwentuhan sa buhay ni Noah. Subalit, ang lahat na ito ay hindi alintana ni Noah. Ang ingay ng mga tao, sigawan sa kanyang masasakit na pananalita at maruming salita. Subalit, hindi pa rin alintana ni Noah ang lahat na ito. Nagpatuloy siya sa kanyang mga gawain hanggang dumating ang panahon. Ano ang nangyari sa kapanahunan ni Noah nang dumating na ang baha? Ang pagsisisi ay nasa huli. Kahit ano pa ang gawin ng mga tao, magpatulo pa sila ng luha, kahit panaligo sa kanilang mga luha, subalit hindi na narinig ng ating Panginoon. Tulad ito sa nangyari sa masasakit na pananalita na nadarama sa puso ni Noah. Sa kanilang itinapon na masakit na pananalita na narinig ni Noah, tagos hanggang sa puso ni Noah. Ganon din ang naramdaman ng mga tao, ang napakasakit na pagsisisi, sabay sa paggulong ng kamatayan sa buhay ng tao. Subalit, ano ang makuha sa pagsisisi, mga kapatid ko? When you repent, what you can get about repentance. And remember that repentance comes at last. Ganito minsan ang mangyari
sa tao. Okay. So, an example ni Divine na ang iyang sinabi na ang mundo ay mayroong bida kontra bida. So, ang kontrabida ay sinabi niyang kalaban ito. Yung mga taong mapagmataas, manakit, manghutya, walang respeto sa Panginoon, at ayaw magpalamang. Ito daw ang mga kaugalian ng mga kalaban. Okay? So, ginahambing ni Divine Master sa buhay ni Noah. So, sabi niya na si Noah daw ay nang nagkaroon siya ng diktasyon. Kasi si Noah ay kinukutya at inaapi. Pero nagtagumpay siya, no? Oh. So, dito sa mundo, kung sino ang kinukutya at inaapi na tao, nalilikha, yun ang magtatagumpay. So, yung mga taong mga nanglait ng api, mapangmataas, mapaglamang, mga kalukuhang ginagawa, mga demonyuhan, ito sila ang mga hindi magtatagumpay. Ito sila ay karmahon. Okay? So, kung tingnan daw ninyo ang pattern sa buhay ni Noah. So, si Noah ay spiritually guided. Mayroon siyang Holy Spirit na nag-ano sa kanya, nag-guide, nagsalita sa kanya na magawa ka ng sakyanan. Punta sa bundok, gawin mo ang sasakyan para sa inyong mga kaligtasan. Tapos isabi mo sa mga tao para matulungan ka at ipaalam mo sa kanila na mayroong malaking baha. So, yan ang instruction sa Holy Spirit sa kanya. Pero anong natanggap ni Noah? Nang nagsabi na siya sa mga tao, di ba sinabihan si Noah na, sira ulo, buang ka Noah, nasiraan ka na ng bait. Oh, marami silang mga negative, marami silang yung mga storya ba na makasakit sa damdamin ng kapwa ganin. Sus, maniwala ka to, tuo ka ito. Siraan na bait. So, this representation is just like what happening right now in the Philippines. Na lagi kayong nagsabi, di mahimip, puro kahirapan ng Pilipinas, ganun, mga negative kayong mga huna-huna, gani, mga mindset. So, kung tingnan ninyo ang pattern, noon at ngayon, parihara ang mga nangyari ngayon. Okay? So, sabi nila, anong uri ng tubig na aabot? Di ba mga negative, mga tao noon, negative. Ngayon din, na panahon, puro negative. Kung magtulong ka, negative. Kung wala kang ginagawa, negative. So, anong gagawin? Trabaho na lang kaghilom, oy. Nagtrabaho ka na lang tahimik. Ayaw na lang hayaan na lang ng mga negative. Hayaan na lang ng yung mga fake news, mga vlogger na mga puro paninira. Oh, di ba? Ganun ang mundo ngayon na high-tech na. Kasi noong unang panahon, walang vlogger, walang fake news. So, ito sila ay mga actual na mga tao na duro-duro kang Noah. Noong unang panahon na sinasabi siyang sira ulo, nawala na ng sa isip. So, sabi ni Divine Master, itong mga tao daw na hindi nakikialam, para daw silang nanaginip lang. It's true. The same din yan ngayon ng mga tao. Sabi ni Divine, magpositibo kayo. Pero anong mga mindset natin ngayon? Puro magsabi kayo, hindi yan mangyari. Puro kayo negative ngayon sa mundo, sa Pilipinas. Kawin na. Ganun. Sabi kayo mga sinasabi, mga weak leader ko, no. Sus, anong klase yan ng mga mindset? Tinuruan kayo, positibo mo. Positibo, magtiwala sa Diyos, pero puro kayo negative. So, ganun din ang nangyari noon sa kapanahonan ni Noah. Puro mga hiyaw, puro pangutya, puro tawanan. O, see? Puro mga kwentuhan, chismisan sa buhay ni Noah. Pero anong ginagawa ni Noah? Hindi niya pinapansin. Trabaho ra siya. Nagpanday ng arka, nagdukduk ng arka. Wala siya pakialam kung pinagtawanan siya, sinabihan siya si Raulo. Sus! Ganon, si Noah noon. Sinong tao ngayon sa mundo nga magtrabaho ka, panay ang pagbagsak sa iyo ng mga Pilipino? Halabe, tanungin ko kayo.
Trabaho ng trabaho ka ngayon, pero bagsakon ra jud ka. Maraming mga paninira. Ang katotohanan baliktarin. Nangyari yan ngayon. So, tingnan nyo ang buhay ni Noah. Ganun din ang nangyari noon. Pero ang ginagawa niya, trabaho rin siya. Focus siya sa kanyang trabaho. True focus siya sa kanyang mission. Hindi niya alintana ang mga ingay at mga maruming salita ng mga tao ngayon na panahon. So, tingnan ninyo. Nagpatuloy siya sa kanyang mga gawain hanggang dumating ang panahon. So noon, dumating na ang baha. So, anong nangyari sa mga tao na mga kontrabida, mga negative, mga duha-duha, mga pangutya? Anong nangyari? 'Di ba? Nalubog sila sa dagat. Hindi sila nakasakay sa arka. Sigaw-sigaw pa sila na pasakyami, Noah. Pero hindi na-realize. So, ngayon na panahon, kung ano ang mga kalamidad ngayon, yun na yun. That's represent baha. Okay? May lindol, may volcano, may gira. Kaya sabi ni Divine, hindi na mangyari na bulhog pa ang baha sa buong mundo. Hindi na yan mangyari. Ang mangyari ngayon is kalamidad. So kung ano ang ating mga ginagawa sa kapwa na pananakit at pag-alipusta, tayo din ay hampasin ng mga kalamidad. Okay? Naunawaan ninyo? So kung ano ang ating mga kaugalian ngayon sa mundo, dahil tayo man talaga ang nag-ask ng mga problema, tayo man ang naghingi ng mga kaguluhan, tayo ang naggawa ng kaguluhan, kademonyuhan, at tayo ang nanakit sa kapwa, hinihingi natin yan sa Diyos na karma, kaya maraming mga kalamidad. Because it's your fault. Tinuruan na kayo ng 10 utos, tinuruan na kayo ng batas ng gobyerno, tinuruan na kayo ng batas ng PBAME, pero inyo lang piyong ang inyong mata. Pinikit lang ninyo yung mata at ano lang ang inyong taenga. Blind and bungol, bingi, buta, bungol. Tingnan ninyo. Kung tingnan ninyo ang buhay ni Noah, it will happen again now. Kung sino yung mga nagtiis, nag-ayos sa pagkatao, nagtrabaho, tapos ato bagsakon, sabi ni Divine, ang karma, kalamidad, yun ang matikim natin ngayon na panahon. Naunawaan ninyo? Kaya meron tayong repentance comes at last. Kaya yung magsabi kayo na, pag maglinog na, magsabi kayo, Lord, please save us. Sus! That's annoying. Annoying talaga yan. Why? Because you keep hatred. You keep, yung lagi kayong nagbuli, nangutya, nanira ng tao. Kung ayaw ninyo sa inyong presidente, zip your mouth. Don't say anything. Kasi kahit anong gagawin na ninyong paninira sa kanya, nakaupo yan. Siyang nakaupo. So what happened? I am only teaching the PBMA members. The non-members, wala akong pakialam sa inyo. I'm only teaching and disciplining the members of PBMA. It's up to the non-members if they want to accept the teaching right now. Perfect. But I am reaching out sa inyo. Please discipline yourself. Kasi sabi ni Divine, kung masunod mo yung 3 batas, possible jud. It's guaranteed jud nga makapasok ka sa langit. Sabi niya, batas ng Diyos, the 10 Commandments, batas ng gobyerno, kung sinong nakaupo, respeto kayo. Huwag ninyong laitin, huwag ninyong kutsain, huwag ninyong bulihin, huwag ninyong sirain. Kaya kaklaro na. Naana, bisan na sa mga Biblia, hanapon na ninyo, naana diha na kung sino ang nakaupo, ay igalang ninyo. Nandyan na. Tapos sa PBMA, doctrine,
Kung nasunod mo na, sus, garanti kaayo nga makasunod, makapasok mo sa langit. Pero kung how can you show yourself, nagpula ng ring-ring, tapos isa ka sa mga nagwilga-wilga, isa ka doon nga nagrally-rally, isa ka doon na naghitrid-hitrid at nagsabi ng masakit na mga salita, that means that you are a kalaban. Na sinabi ni Divine, you are part of the kontrabida. So sa buhay ni Noah, yung mga taong nang lait kang Noah, nagpasakit kang Noah, so you are part of it. Ikaw ang lahi noon. Nga ngayon nandito sa mundo bumabalik. Oh, bumabalik lang kayo. Na nang lait. So anong makukuha mo sa repentance come at last? Luha sa pagsisisi. Oh, masakit. Ginasabihan ako ng isang membro nga, DDS, sabi niya, Sister Mitch, wag mong i-ano ang PBME sa politika. Of course, matouch ko iyan because batas na nasabi ni Divine, follow the law of government. Paktawan ko di ay na. No! I have to explain that follow the law of government. Kaya yun ang sinasabing, kung sino nakaupo, respeto. Kung sino ang nakaupo, galang kayo. Tapos, ano ang mga requirements sa government? Hala, sunod kayo. Mga tax, mga permit, o hala, kung mga NBI passport, hala. Kung mga membro kayo sa PBME, magparehistro ka mo sa PBME para makita sa Exchange Commission na mga active kayo, mga rehistrado kayo, na hindi kayo mga kulurum, hindi kayo mga kalaban. So, matouch yun na nako. The political world, matouch yun na nako. Kinaamang ko diha ang follow the law of government. Hindi ko pwede yan burahin. Kasi tinutukoy na ni Divine. 3 na nga batas na sundin natin. Batas ng Diyos. Batas sa lupa. Batas ng PBM Incorporated. Naunawaan. Subalit bago pa mangyari, mga kapatid ko, hindi pa mangyari sa iyo. Susunod kayo sa akin o hindi? Bakit ayaw nating gawin? Bakit ayaw nating magsikap? Bakit ayaw nating sumama? Niyang pagpakabait? Bakit suwayin natin ang utos? Na ang utos na yan, tulad lang na ikaw ay maging maligaya. Ganun din kung ikaw sumuway. Kung masaya ka sa iyong paniniwala, dyan pa kaya ang iyong paniniwala? Nandyan pa kaya ang mabuting gawain? Di kaya maging maligaya? Ano ang naging kulang sa iyo sa iyong pagsunod? Walang kulang mga kapatid ko. Kung maganap tulad sa panahon ni Noah, sa sinabi ko sa inyo, ang mga kwento sa unang araw ay muling babalik ngayon. That story repeat itself. Ngayon, kung sakaling babalik, marami pa rin ang gugulong sa pagsisisi dahil hindi ninyo alam ang diktasyon na inuutos sa akin. But if you will not follow, I do not know what will happen. Kasiyahan kaya ang iyong matatanggap o paghihirap kaya? Subalit, sinabi ko sa inyo, bago dumating ang pagsisisi, please follow me. Alright, so sabi ni Divine Master nga, bago pa mangyari ang mga karma, ang mga disgrasya, ang mga kabulshit-bulshit sa inyong mga buhay, bago pa daw yan mangyari, bakit ayaw nating gawin ang mabuti? Bakit hindi tayo magsikap na magpakabait, magpakabuti, magreforma, magayos sa atong mga kaugalian at sa ating mga iniisip? Oh, bakit ayaw nating sumasama yung pagpakabait? Oh, kasi ngayon na panahon, gusto lang ninyo na puro kayo mga bad girls, bad boy. Gusto lang ninyo ng mga bad Filipino. Na kung tutuusin, ginalagyan naman kayo ng Almighty Father ng batas ng yung 10 utos. Bakit hindi natin yan sundin? Gusto gyud nato magawa tayo ng sarili nating mundo. Gusto gyud natin na motivas. Oh? Gusto mo bang maligaya ka?
sa future? Gusto mo ba na maligaya ka doon sa spiritual world na makatanggap ng corona sa iyong pagtitiis at pagpakabait? Corona mo yan. Pero bakit inyo pang ipariwara ang inyong isipan? Mahirap bang sundin ang pagpakabait? Mahirap bang gawin? I think it's very, very easy. If God is your inspiration, if God nilagay mo sa puso, kung gi-honor mo, gigalang mo siya, gimahal mo siya, nirespeto ka sa kanya, it's very easy to follow sa pagpakabait. Pero dahil we are in material world, mas ma-enjoy kayo sa mga kadramahan, mga toxic, ma-enjoy kayo sa mga chismis, ma-enjoy kayo sa mga paninira, na alam mo naman yan, ayan ay masama. So, kayo na ayan, kanya-kanya man ang kaligtasan, no? Kayo na diha, ang maningkamot. Basta, ako, nagsabi lang ako dito ng mga kwento at mga disiplina ni Divine Master because a story repeat itself. So, noon nagbaha ang buong mundo. Ngayon, kalamidad, sakit, yun agad ang parusa ng Diyos. Kasi hindi naman gudang Diyos magmamakaawa sa atin na magpakabait. Oo, hindi na. Tapos na siya nagpa-cross. Crucifixion, tapos na siya. Tapos na rin niya gihudhud ang iyang dugo. Tapos na. So ngayon, kung tayo'y magmalabis sa mga masamang kaugalian at masamang salita at iniisip, automatic na mayroon tayong mga problema sa ating personal life, personal, family life, children, husband, wife, ating health, and then our financial, and then the entire Philippines, lahat masama, ilinugon agad. Oo. Kung maghingi kayo na mamatay ang inyong presidente, pagkasunod araw, linog agad. Ganon yun ang parusa. Kasi hindi tinuturo ng Panginoon na magkirsing kayo sa isang tao. Naunawaan ninyo? Okay. So, sabi ni Divine Master, bago dumating ang pagsisisi, please follow me. Sundin daw natin ang iyang mga tinuturo. Atin daw ito isa isip, isa puso, isa gawa. Kaya para walay mga pagsisisi na mangyari. Kasi yung mangutya ka mo, manira kayo, pag at the end, magsisi man mo, anak, sabihin man ninyo na, kung alam ko lang, Divine, pasayloa ako. Divine, nakasakit ako sa kapwa. Divine, nagawa ko ako ng istorya na nasira ko yung tao na yun. Kung alam ko lang, sabihin naman ni Divine o ni Master Junior, hindi na kayo mga mangmang, hindi na kayo mga inosente. Alam na ninyo ang batas. Ang mensahe, pinarating na sa inyo dito sa social media. Dahil nandito kayo lahat sa social media, laging nakalanghap ng toxic. Kaya nandito ang mensahe. Nagpalaganap, nag-enlighten sa inyo. Pero kung hindi niyo ito i-accept, i-acknowledge, magaya daw kayo yung mga tao noon sa kang Noah, na magsigaw-sigaw na lang, mag-iyak-iyak na lang, hanggang mamatay. Okay? Mangyari kaya ang dapat mangyari sa darating na mga araw? Ayon sa aking nalalaman, magaganap talaga. Wow! At darating talaga ang mga sakuna na igagawad ng Panginoong Diyos. Dahil makita natin ang ating mga mata na maruming mga gawain ng iba't ibang mga Kristiyano nandito sa mundo. And remember that the world now is crowded. Tingnan ninyo. Sabi ni Divine, magaganap talaga daw ang noon at ngayon. So, kung may sakuna noon na panahon, ay may sakuna din ngayon na panahon. Dahil sa mga maruming gawain ng nagkaiba't ibang Kristiyano at mga nilikha ng Panginoon.
So ngayon, wag na kayong mag-panic attack. Wag na kayong magsabi, why Lord? Why naglinog? Lord, why naghirap ang Pilipinas? Lord, why naggera? Mahirap ang mga gas, mahirap ang mga bilhin, because this is the cause of the people who doing bad deeds. Kaya wag ninyong sisihin ang Diyos, wag ninyong isisihin ang presidente kay hindi niya na kasalanan. Bakit may sakuna ang mundo? Because of us. Mga nilikha na gumagawa ng masama. Why there is calamidad ang sakuna on the Philippines? Because the Filipino is too much. The attitude, the wording, the hatred is too much. Kaya sakuna ang ihampas ng Diyos. Yun ang ipalo ng Diyos. So wag ninyong sisihin ang Panginoon at ang inyong presidente. Nakita ko, ginasisi ninyo ang presidente kaya bakit kuno naglindol? What kind of mindset is that? Because of you are part of it. You contribute the bad karma, the bad energy in the Philippines. That's why there is a sakuna. Naunawaan ninyo? And then, bakit ang mga Kristiyano daw, tayo man ang sinasabing Kristiyano, oo, kay hinimba, Diyos nun, madasalin, pero palaaway. Hinimba kuno. Pero paglabas sa simbahan, tuan, nag-hatred, nag-toxic sa social media, oo, nanira, oo, pasimba-simba kuno, pero tuwa nag-drugs, nagmainom, nagsigarilyo, nagsyabu, nagbuyang, oo, nambabayit, atuwa tanan, oo, Kristiyano kuno, PBMA kuno, nagputi, nagpula, nagsingsing, nag-active, pero grabe ka pala away, negative. Oh, these are called Christian people. Nasabi ni Divine Master, lahat puro mga marumi na ang ginagawa. Mayroon yan mga tao sa political world. Magamit-gamit ng Bible verse, pero mga demonyo di ay sa likuran. Ang kanilang mga ginagawa ay mga kademonyuhan. They are fake liars, pretenders. Gamitin pa ang pangalan ng Diyos. Magpa-self-protection pa sila. Nga sila daw ay mga Diyos noon, pero mga demonyo di ay ito. Tama ba na inyong gamitin ang pangalan ng Panginoon sa kademonyuhan? Mag-ingat kayo, kay di yun mo magtagumpay sa inyong mga material na mga inaasam-asam na mga kapangyarihan, na mga kayamanan, na mga upuan, mga wealth, hindi ninyo yan matanggap, karmahon dyan mo. Kay gamit-gamitong pa ninyo ang pangalan ng Panginoon, pero mga demonyo di ay mo. So, the world now is crowded. It's true. Crowded na kayong mundo ngayon. Kaya maraming sakuna. O, kuhaon jud ang tao. Paano maynusan? Paano linisan ang mundo? Through kalamidad. See? Naunawaan ninyo. Kaya wag kayong magsisisi, mag-blame sa inyong presidente diha. Kaya ang mga kalamidad sa atin yung mga masamang ginagawa. Tayo ang nag-create ana. Tayo ang nag-contribute ana. O kaya ang Diyos palo diretso. Naunawaan ninyo? Dahil puno na ang ating bansa o ang mundo. Saan na tayo pupunta? Ano ang gagawin ng Diyos? Pabayaan ba tayo na wala ng kabuhayan? Pabayaan ba tayo na wala ng natitirhan? Ayaw pumayag ng Diyos ng ganyan. Kinakailangan hugasan na muli, ulinisan na muli. Kaya darating na muli ang New World Generation. See? So, sabi ni Divine Master, ang mundo dahil crowded na, ang bansa natin ay puno na ng mga masamang tao. So, ano daw ang gagawin ng Diyos sa ating mga kabuhayan, sa ating mga tinitirhan? Oh, of course, ayaw ng Panginoon nga
ma-disappear yung lahat. Hindi. So, kailangan hugasan muli or linisan muli. How? Kalamidad. Paglinis na, everybody. Dahil maraming mga masamang tao dito sa mundo, ayun ang sinasabing matira, matibay. Kung ikaw mabait, sabi ni Divine, Master, there's nothing to worry. Do not be afraid sa mga kalamidad dahil ang iyong pagpakabait at ang pagsunod sa batas ng Diyos, batas ng gobyerno at batas ng PBME, that is your puhunan. So there's nothing to worry kung mayroong mga kalamidad. Kung mamatay ka, masali ka sa mga kalamidad, still mabigyan ka pa rin ng buhay na walang hanggan doon sa spiritual world because mayroong kang tinatanim na kabaitan at kabutihang gawa dito sa mundo. So, dahil ang mundo daw ay puno ng atong buhay ngayon, ay linisan jud. Kaya ang Panginoon ngayon naghukom. Sabihin ninyo na mubalik ang Diyos kay para paluin tayong lahat? No! Sa ngayon na panahon, ang Panginoon ay naghukom sa buhay at patay. Anong ibig sabihin ng buhay? Tayo. Ginahukman tayo, our mind, our mga panalita, our heart, our action, at ang ating paniniwala sa Kanya. Gi-examine na ng Panginoon ngayon. Unawa ninyo, buhay pa tayo. Pero tinitingnan kung we are just good saying, Jesus Christ, I love Jesus Christ. But how about the action? Tinitingnan niya ng Panginoon. Okay? Tapos, ang mga tao ngayon, maraming patay na paniniwala. Oo, may mga tao ngayon nag-preaching, may mga tao ngayon nagkaroon ng mga simbahan, mga kapilya, nagbasa-basa puno ng Biblia, pero mga demonyo di ito. Dahil ito sila ay patay na paniniwala. Okay? So sa ngayon na panahon, gihukman tayo ng Panginoon on how we treat the people, on how we treat the kapwa-tao, on how we apply the Ten Commandments, on how we connect and how our relationship to God. Tinitingnan niya ng Panginoon, no? Kay linisan lagi. Karon na panahon. So, kay mo abot or darating daw ang sinasabing new world, new generation, bagong mundo. So, pag sinabing bagong mundo, meaning cleaning, maglinis. Kung may mga kurap, linisan. Kung may mga kawatan, ikulong. Nagets? Oh, kasi we are new world. The PBME Incorporated, noong pa, nag-introduce ang ating Master Junior about new world. New world, new generation. Sa ngayon na panahon, ang inyong presidente laging nagsabi, bagong Pilipinas. So what does it means? When you say bago, means mayroong pagbabago. Changes. Mayroong paglilinis. Mayroong pagbabago. Kasi bagong mundo, bagong Pilipinas. Kasi we are in a new world. Bakit new world? Because we are full of high technology right now. Okay? Hindi na tayo nung unang kapanahunan nga walang ilaw, walang kurente, walang wifi, walang cellphone. Hindi na tayo babalik dyan. We are moving forward. Because new generation, bagong mundo, ngayon na panahon. That's why ang mundo ngayon, mostly AI na, kay nag-moving forward na kita, everybody. Ang Pilipinas ay hindi lang puro mahirap, puro ganun na lang. Ang Pilipinas, no! Moving forward ang Pilipinas. Pero hindi gin may wasan na may kalaban. Okay? Oh, may mukutya, may magmumura, may magsira. Natural ga dyaon kay naay kontrabida o bida. Pero asa man kaana, unsa may piliun nimo? Ano ang piliin mo? Good or bad? Na nandyan naman sa ulo mo ang doktrina ng PBME.
O, tinuruan na kamo. So dahil we are in a new generation, everything's changed. You think that the Philippines will be same forever? No. One day, all the factory and the company will come to the Philippines. All the investor will come to the Philippines. There's so many jobs. There's so many factory. There's so many everything. Kung ano ang nandito sa ibang bansa, ay ganun din ang matikman ninyo sa Pilipinas. But everything is a process. Oh, kailangan slowly. Patience. Good attitude. Positive thinking. Oh, alam ko kasi dyan sa Pilipinas, bakit ayaw ninyo sa inyong presidente? Kasi yung mga tao dyan na sumusuporta sa ibang mga masamang mga ginagawa kasi naluklukan na sila ng mga kwarta. Nabigyan na sila ng mga pira either during the politic campaign kasi ayaw nila nga, they are spoiled. Ayaw nila. Kaya ayaw nila ng pagbabago. Ayaw nila yung makulong, ayaw nila nga masupalpal, ayaw nila kasi they are spoiled. They're having billion of money. That's why they don't want to come back to poverty. But again, nakasulat na dito, nalinisan ang bansa. Nakasulat na dito na magkaroon tayo ng new generation, new world. Naunawaan ninyo? Kaya ito yung sinasabi ni Divine. Gusto ko na ang mga young people, young Pilipino ay mag-aral, magkaroon ng diploma kasi sa pagdating ng panahon sa new generation, the new world, ay sila ang invest, sila ang mag-enjoy ng mga gantimpala na sinabi ng Panginoon. Sila ang magtrabaho sa kumpanya. Sila ang i-hire sa kumpanya. Ayaw ninyo yan? Magkaroon kayo ng mga benefits sa inyong pagtrabaho, kagaya dito sa ibang bansa. Pag nagtrabaho ka, mayroon kang retirement, mayroon kang medical, mga hospital benefits. Ayaw ninyo yan? Ang maproblema lang kasi we are reclamador. We are always negative. Our mind is so toxic. Kaya we are always throwing a lot of bad words. So, we are always putting down. Ayaw ninyong mag-success ang Pilipinas. Ayaw ninyo ng progress. Gusto lang ninyong pabagsak ng pabagsak. Pero, sabi ni Divine, kung yan ang gagawin ninyo, more kalamidad come. Naunawaan. So, bakit hindi mari nawalan lahi na manatili? Kung linisan ng Diyos ang mundo, bakit maswerte tayo mga membro sa PBMA? Okay. So, bakit kung linisan na ang mundo, sabihin natin maglinog, walaon mong lahat, mayroon pa rin matira. Na ito sinabi ni Divine, lahi na manatili, binhi na manatili. Bakit lagi sinabi ni Divine, magpakabait kayo, sunod kayo sa batas, ayusin ang inyong mga pagkatao. Kaya kayo ang maiwang binhi. Kahit anuhin pa ang mundo, linugon pa, pabuthon pa ng mga bulkino diha, hampason pa mo ang mga virus, pero naay joy maiwan na lahi o binhi. Meaning mayroon yung mga buhay na makasurvive. Maybe they survive because they have good records. Mga mabait ito sila. Pero darating yun ang panahon na linisan. Kaya magbantay yun tayo. Kasi more kalamidad pa ang darating. Kunin ang mga masama. Nagets? Okay. Sabi ni Divine, dahil hindi maaari na walang lahi na manatili. Iyan ang sinabi ng ating Panginoon na kung sino yung sumunod sa aking mga yapak, ay may buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin kung pala rin tayo na darating ang oras o pagkakataon na ang ating Panginoon ay babalik na upang hatulan ang mga buhay at mga patay dahil ang PBB talaga ang nagmamalasakit sa kanilang buhay sa paniniwala at pagdamay sa pangalan ng ating Panginoon. Na sa ganon, ang siyang kilalanin na walang ibang makapangyarihan dito sa mundo kundi siya lang. Subalit sa gawa, wala tayong makikita.
salita lang ang karamihan sa ibang pananampalataya na sa ngayon nagpapaniwala na sila na marami ang nagpapaniwala na ang kanilang samahan, yun na sila. Okay. So, sabi ni Divine Master nga, ang Panginoon matagal na nibalik diri sa mundo. Kaya yung message niya nga, magnanakaw para siyang magnanakaw mabalik. Hindi na siya magpakilala na may balbas, na may pako sa kamay, makasuot ng mahabang puti na damit. No. Sabi ni Divine na mag-ingat kayo dahil ang Panginoon pwede siyang magiging fisherman, pwede siyang business person, pwede siyang magiging guru, pwede siyang magiging musician, at pwede siyang magiging presidente ng Pilipinas. Yun ang sinabi ni Divine. Kaya mag-ingat kayo kung sino ang inyong yung makasalamuha, makausap, kung sino yung inyong inaaway or kinukutya. Mag-ingat kayo dahil hindi mo alam kung si Jesus iyon, dahil yung word niya na mubalik siya sa mundo na parang magnanakaw na walang sino mang makakilala, that is the representation. Kaya mag-ingat tayo kung sino yung atong gihitrid-hitrid. Kaya hindi natin alam may backup yan ng Panginoon. Instrumento yan ng Panginoon. Hindi natin alam. Kaya, tayo mga membro sa PBME ang maswerte, sabi ni Divine. Kahit kung nandito na ang Panginoon, nagpili na siya sa iyang mga tao, nagtingin na siya sa mga Filipino, kaya of course, the Filipinos, the chosen people of God. Pero, pilian pang muli. So, nandito man siya. So, nagtingin ang Panginoon kung sino ang bad and good. Okay? So, ang sabi ni Divine Master na nandito siya para titingnan ang inyong mga salita at gawa. Sus, tingnan ang salita, meaning kung mapagmura ka, mapanglait ka, judgmental ka, hatred ka, fake vlogger ka, sus, grabe yun yung bunganga. Sus, grabe yun. So, that means, tinitingnan niya ng Panginoon. Sa ngayon na panahon. Tapos, tinitingnan din ang inyong gawa. How's your action? Are you just only good in reading the Bible and then later on, you are toxic in the social media? Ganun ba? Kaya tinitingnan niya ng Panginoong Hesukristo. Bakit walang makitang gawa? Ano ang kanilang katuwiran na ikay tunay na sumusunod sa Diyos? Ano ang inyong katuwiran na ikay at ang paniniwala ay nasa iyo at ang gawa ng Diyos? Ano ang utos sa iyo? Baka kulang. Kailangan niya ang tao na sumusunod sa hakbang ng ating Panginoon. Kailangan alam mong gamitin ang Latin kung paano ang pagkuha sa karamdaman ng tao. Sino yaong tao na nagpapaniwala na may Diyos, kinakailangan alam mo ang karamdaman ng tao. Sino yaong taong kumukutya sa Diyos, yan ang tao na alam ang mga hakbang ng Diyos. Alam mong kumuha, alam mong napag-iwan, maaari mong gamutin, maaari mong hindi. Okay, so sinabi ni Divine sa gawa ng mga PBMA members karon, maswerte daw ang mga membro sa PBMA dahil may maipakitang gawa. Kung nisunod ba tayo sa yapak ng Diyos? Pero maraming mga membro ngayon, nagsingsing ra. Read kuno. Pero doon sa ibang grupo, andun nagsali-sali ng rally sa Malacanang Palace, nakipag-riot. Tama ba na? Ng mga membro. So, ano ang mapakita mo ng mga gawa ngayon na panahon? So, sabi ni Divine Master na kulang na sila sa paniniwala sa Diyos. Kailangan daw nila kailangan ipakita ba yung mga hakbang, yung mga footstep ninyo na kayo ay mga tunay na mga membro na sumusunod sa daang makakristo, sa yapak ng Diyos. Okay? Kinakailangan na alam mo ang karamdaman ng tao. So, ano ang mga karamdaman ng tao ngayon? So, kung ikaw membro ng PBMA, alam mo kung paano kuhaan or kanang ba gani? Yung obserbaran kung si gibati aning tawhana ba? Kaya ang sakit ng tao karon,
material. Tuberculosis, brain tumor, mga ano pa yung mga cervical problems, breast cancer, mga rheumatoid, mga culinary, mga sakit na niya sa ilang mga lubot, o di ba? Mga sakit na karon. Tapos sabi ni Divine, kailangan kayong mga missionarya. Kailangan alam ninyo yan kung paano gamutin. Okay? And then, kailangan din ninyo raw alam kung paano obserbaran ang ugali ng tao. Kasi ginagamot ninyo ang iyahang sickness, pero how about his attitude? Sabi ni Divine. How about his character? O, kasi kayo nagagamot sa ilang mga sakit. Tapos nagtaka ka nga, bakit ito akong pasyente nga wala man improvements? O di ba? Why? Because ginagamot mo ng PBMA pero patuloy nag-inom, naglasing, patuloy kumakain ng mga bawal na pagkain, patuloy nagpupuyat, so walang disiplina. At the same time, nagtoxic sa utak, nagtoxic sa kanyang ugali. So, nagtaka ka, bakit walang alibyo? 'Di ba? Oh, so kailangan, ang sabi ni Divine, alam mo kung paano kunin ang kanyang sakit, gamutin, and then, alam mo rin kung paano mo siya advisean, tulungan, i-enlighten sa mga message. Naunawaan? So, yun ang inyong mission. Na sumusunod ka sa hakbang uyapak ng Panginoong Diyos, Jesucristo. So, nasa iyo na daw kung gamutin mo yan o hindi, depende na raw. O, naunawaan ninyo. So, kailangan pag gamutin ninyo ang membro or ang masakitin, alamin ninyo lahat yan, ang history. Kung saan yung history. Basig isa ka sa mga nagwaliwali diha or nagrally-rally diha, kailangan be good. Baka isa ka sa mga fake vloggers diha sumisira sa kapwa-tao. I-stop mo yan kung gusto mong maayos ang imuhang karamdaman or mapabuti ang iyong karamdaman. Ganun ang sinabi ni Divine Master. Okay? Ano ang ipinangako ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pag-akyat sa langit? Ayon sa kanyang kagustuhan, dahil sinabi niyang babalik siya dito sa atin upang hatulan ang buhay at mga patay. Yan talaga ang kanyang tagubilin o iniwan ng mga palatandaan. Yan ang ating babantayan, mga kapatid ko. Babalik ba siya tulad nung pangyayari na siya ay nagpakamatay upang iligtas ang mga kasalanan ng tao? Baka yan ang ating maasahan sa ngayon. Baka ganyan ang inyong paniniwala. Kaya magpakasawa kayo sa inyong mga labis na kasiyahan. Magpakasawa kayo at ayaw ninyong tumupad sa utos ng Diyos. Dahil ang inyong paniniwala na ang Diyos ay mawain, nagkamali kayo. Tandaan ninyo na ang iniwan sa atin na palatandaan ng ating Panginoon nagsabing, ako'y babalik sa mundo upang maghatol sa mga buhay at patay. Awa pa ba ang kanyang pagbabalik dito? Hindi na. Kung ika'y taong masama ang inyong ginagawa, doon ikaw ilalagay sa masamang puok. At kung ang inyong ginagawa ay mabuti, doon ka rin ilalagay sa mabuting puok. Kaklaro ha? Ito ang sabi ni Divine, na ang Panginoon bago siya niakyat sa langit, nagsabi siya na mubalik siya dito sa mundo paghukom sa buhay at patay. Meaning, ang Panginoon ay nandito na talaga nakisalamuha sa atin. Okay? Kaya mayroon tayong mga problema sa ating personal life, personal self, sa ating mga pag-iisip, attitude. Kung high-tech na ang mga sakit ngayon, high-tech na ang ating ugali. Kay nandito na ang Panginoon sa atin. Nakikita na natin, pero hindi lang ninyo alam. Okay, kaya siya, yung mga mata material lang. Okay, nandito na siya. Nag-observe, nag-examine sa atin. Okay? So, sabi niya, nag-iwan siya na magbantay kayo. Kay ang mga nangyari noon,
na nagpakamatay daw siya nga iligtas ang mga katawhan. No, hindi na yan mangyari. Hindi na yan ngayon mangyari. So, sabi ni Divine, hala, pag-enjoy kayo. Kung masama ka, hala, patuloy sa pagpagkasama. Kung mapaglait ka, hala, patuloy. Kung mapaghusga ka, patuloy. Kung mapaghitrid-hitrid ka, patuloy. Kung mga vlogger mo na mga sinungaling, hala, patuloy kayo. Pagpasawa. You see? Because we have freedom right now. So, it's yours decision. Either good or bad. Ikaw ang driver eh. Yan ang sabi ng Panginoon. Nandito na ang Panginoon. Nakihalubilo na sa atin. So ngayon, binigyan ka ng common sense. Anong dalhin mo? Good or bad? So sabi ni Divine, hala, pag-enjoy ka mo. Kung mga kawatan ka mo, pag-enjoy. Kung mga drug addict kayo, pag-enjoy. Mga drug pusher kayo, pag-enjoy. Oh, kay mo abot rang panahon na nang inyong mga luha abot di doon sa lupa. Okay? Kaya akala ninyo mas isave pa kayo ng Panginoon? Yung bang inyong mindset na mudo pa ang Ginoo na sabihin ay bako ako kay luwason ko kamo. No way! Hindi na yan gawin ng Diyos. Hindi na. Kasi alam ng Diyos na mga taksil tayo. Oo. Sa ngayon na panahon, you think the all Filipino isib ng Panginoon ngayon na panahon? No! Hindi, uy. Kaya kung anong mga ginagawa ninyo ngayon sa mundo, sa Pilipinas, sa inyong mga personal life, sa PBMA, kung ano yung mga ginagawa, hala, patuloy kayo. Kung mga masama na inyong mga ginagawa, hala, patuloy. Kung mga masama inyong pinaniwalaan, patuloy. Patuloy ka mo. Kaya hindi na rabaawa ang ibigay ng Diyos sa atin. Sabi niya, kung ikay masama, doon ka sa masamang lugar. Kung ikaw mabait, doon ka sa mabuting lugar. So, simple. Okay? So, thank you so much sa inyong pakikinig. I appreciate a lot. Ug daghang kay salamat. Maradyaw na adlaw, maradyaw na paniudto, maradyaw na gabi sa ijuhurot. And this message is from our beloved Divine Master, Rubin Icleo Sr., and the members of the four corners of the world, and Master Rubin B. Icleo Jr., and his companion in the New World Spiritual Division personnel. Sign and approve by our beloved Master Rubin Buray Icleo Jr., our PBMA Supreme President. Salamat, everybody! Okay? So, huwag kayong mag-ano sa akin ha, magalit kung lagi kong mabanggit ang Pilipinas, ang gobyerno, ang inyong presidente. Because that is a part sa sinabi ni Divine, follow the law of government. So, kailangan ko bigyan yan ng expansion or elaboration ang follow the law of government. Why? Kahit nga dito sa ibang bansa, sabi ni Divine, kayo diyan sa ibang bansa, follow the law of government. Meaning, kung saan kami nasud na bansa, musunod yun sa gobyerno diri. Kung ano ang immigration, kung sabihin ng immigration nga magpasa ka muna ng inyong mga passport, ID, inyong mga fingerprint, musunod kami kay follow the law government. Tapos, kung sino ang presidente dito sa ibang bansa na nandito kami nagpa-under, respeto kami. Dili mi magsundot-sundot, dili mi mag-negative, mag-toxic-toxic na di kami magsundot-sundot. Kasi yun ang sabi ni Divine, kung saan kayo napunta na mundo, una bansa, bahura ka mo, pakumbaba ra ka mo. Ayaw ka mo pag-rebuild sa panggobyerno diha kung asa mo. So, the same din yan sa Pilipinas. Oh. Ganon din ang sabi ni Divine, kung sino ang nakaupo, ayaw mo pagsundot. Respeto ka mo. Naunawaan ninyo? Halabe, i-example ko sa inyo, kung kami diri, Pilipino, unya, na-presidente diya, unya amo ang sundo-sunduton niya, magrali-rali kami doon. That is pag-against. Wala gutay kapangyarihan.
Bakit tinuruan tayo pakumbaba sa PBMA? Kaya yun ang ato sandata na we had to humble ourselves. Sabihin na mo nito, mga mali man na sila, mga kurap man na sila, problema na nila. They are not perfect. You are not perfect. I'm not perfect. Ganun ang isipin ninyo. Kasi kung sa Pilipinas po, magsabi-sabi kayo ng masama sa inyong presidente, tapos sabihin ninyo na magnanakaw, ikaw, ano ka? Nakabayad ka ba ng utang sa imong amiga? Nakabayad ka ba ng utang sa imong inutangan? I-corruption yan. Sabi-sabi kayo kurap, ikaw mo din mga kurap kasi hindi kayo nakabayad ng inyong mga utang sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga friends, sa inyong mga tindahan na inyong ginautangan ng mga tindahan, ikurap iyan. Nagits ninyo? Kaya sabi ni Divine, tingnan mo ang iyong sarili bago ang kapwa. Before you judge other people, judge yourself first. Okay? Tingnan mo yung mga ginagawa, tingnan mo ang iyong 7 sacrament, tingnan mo yung utak, tingnan mo yung puso, tingnan mo ang iyong ginagawa, tingnan mo ang imong relasyon sa Ginoo, ang relasyon mo sa imong pamilya, sa imong mga anak, sa imong mga kakilala, ang relasyon mo sa PBMA. Yun ang imong tingnan, hindi kayo lagi kayo tingin-tingin sa sa ginagawa ng inyong presidente. Dami na nga yan trabaho, marami na nga siyang mga kabutihang nagawa, pero masama pa rin sa inyong paningin. At sinabihan pa rin ninyo na walang nagawa. Pastilan, lukuhin kami ninyo. Nakaalam kami. Yan ang totoo. Don't make me blind. I'm wide awake. I'm watching what's going on in the Philippines. And I know kung ano ang kanyang ginagawa. Pero sa bagay, parang storya din niya ni Noah. No? Tingnan niyo si Noah. Sinabi na, buwang! Sira ng bait! Meron bang baha? Ganon din kayo. Bangag! Sira ulo! Weak leader! Pero trabaho ra siya. O ganon din si Noah. Patuloy na siya ng duk-duk ng sakinan. Patuloy na siya pagtrabaho. You see, tingnan niyo ang pattern. The same din sa ganun. Kaya, tayo ang magsisi sa ating mga masamang ginagawa dahil tayo lang ang karmahon. Nagets ninyo? So, lagi ako nag-storya ng mga misis ni Divine because I want you to know and I want you to think that the teaching of the PBMA is for salvation. Hindi kayo tinuruan na magpakasama. Hindi kayo tinuruan nga ganun na lang ang inyong mga iniisip palagi. We want you to reform and think about your salvation. We are in a dirty world. The world is so crowded. Sabi ni Divine, linisan ra ba? Para magpakita ang bagong mundo. Bagong Pilipinas. Of course, linisan jud ang Pilipinas, everybody. And that's the truth. So, pag linisan gani, meaning, the bad people, linisan. The corrupt, linisan. And then, mga kalaban, yun na yun ang sabi ko, magpatuloy ka mo pag-hatred, kalaban kayo. Kung patuloy kayo manira, kalaban kayo. Ito ang sinabi ni Divine sa guidance series. Kayo ang mga kalaban. Okay? So, anong mangyari sa kalaban? Magtatagumpay ba? Mayroon bang gantimpala na matanggap sa everlasting life? Wala. Kaya I'm here. I want the members to understand the message of the Divine Master in the Four Corners and Master Junior Honesty na kailangan i-save natin ang ating mga sarili. Sabi ni Divine, luwasa ang imong kaugalingon. Iyong bana, iyong anak, iyong masawa, inyong mga pamilya, kadugo, ang inyong mga sinusundan ngayon ng mga ministro, ang inyong ngayon mga sinusundan ng mga politika, mga people, hindi yan makal-save sa inyo. Hindi yan makaluwas sa inyo. Ikaw lang mag-isa
ang haharap sa Diyos at magsagot sa kanyang mga tanong. Naunawaan ninyo? Kaya be good ka Jod. Be good. Okay? I-change na yung mga mindset ninyo ng mga toxic. Okay? Kaya hindi yan maganda. Kailangan kung ikaw membro sa PBME, clean heart, clean mind, clean action. Okay? I love you. And I wanna keep talking, but it's already 11 o'clock. Good night, Saints of Horror. Daghan kayo salamat. Alam kong maraming ayaw makagusto sa akong discussion because I always keep touching about the Philippines and the government and your president because nakita ko yan eh. Again, nandyan na sa Mrs. ni Divine nga, magpakabait kayo. Isibagin yung mga sarili. Kaya yung mga politika na inyong ginasundan, mga panatik ka mo, hindi yan makasib sa inyo. Sa inyong mga kaligtasan, hindi yan. Ikaw lang talaga ang makasib sa inyong mga ginagawa. Kaya, pay attention of your 7 sacrament. Pay attention of your attitude. And pay attention of your mindset. And pay attention of your action. Kaya ikaw lang talaga. Okay? Salamat. I love you. Good night. To Brother Wilmar Haranilla. Hello, Brother Wilmar. Thank you so much. To Sister Corsor Donya, to Sister Fanny Cabalida, hindi sila magtagubay. Yes, gusto mo ba na ikaw ay tawagin ni Divine Master na isa kang kalaban? Ha? Gusto na niya. Membro lagi. Unya kay i-identify man kamo ni Divine na kayo ay mga kalaban. O gusto na ninyo? Sakit sa dughan no? Pagwapas ako. Okay. Sister Rosita De Leon, si Sister Angelina Roda Sablao, si Sister Minda Haligi Himina, sana makaabot sa bagong mundo, Sister Mitz. Alam niyo, ang Pilipinas ay gingharian niya ng Diyos. Kasi nandyan ang New Jerusalem, kung yung saan sininagat. So, kailangan talaga ang Pilipinas ay baguhin from Luzon, Visayas to Mindanao. Okay? Kailangan talaga yan mayroon mga infrastructures, mga kalsada, palakihin. Okay? Sinabi ni Divine Master, darating ang panahon ay magkaroon na ng yung mga, kagaya dito sa Amerika na may yung mga train, yung mga bullet train, darating yan, bagong mundo, no? Pero is a process. Hindi yan agad ura-uradang mangyari. So, sabi natin, makaabot pa kaya tayo yan, Sister May? Magbinutan, ragod. Kahit mamatay tayo, makita man natin pa rin ang Pilipinas na, di ba? Makita pa rin natin na, we're still in the Philippines and in we're called chosen the people of God. So, it's a process, guys. Hindi kasi agad ang proyekto matapos ng overnight. Yung magpatayo tayo ng bahay, di ba it takes years bago yan ma-realize? So, kung ano ang mga pagbabago sa bansang Pilipinas, hindi yan agad ma-realize in one night. It takes a process. Pero mahirap naman din yan kung ang mga trabahante, ang mga gawa, ang mga pamahalaan sa inyong lugar, sa inyong probinsya, sa inyong mga syudad, sa inyong mga lungsod, ay mga kawatan, mahirap yun. It's not easy. Kaya anong gagawin na lang ng Panginoon? Kalamidad. Ano na lang. Okay, mga sakit natin, mga personal life natin, may mga sakit tayo ngayon. So, mugwapa gyud ang Pilipinas, everybody. Mo improve jud siya. Kuan gyud siya na richest continent in the entire universe. Okay? Pinagkadato gyud ang Pilipinas, pero is a process, okay? Kaya magpakabait lang tayo, hindi lang tayo magkalaban-kalaban o magkontrabida-kontrabida kasi wag gyud tay matitiana. Okay? So kung maggawa tayo ng bahay, di ba? Di man agad yan dayon matapos overnight, dili. It takes a process. It takes years.
Kung magtanim tayo ng palay, hindi agad yan mamunga agad. It's a process. Lagyan pa ng fertilizer, lagyan pa ng tubig. Unya, spray-sprayhan mo pa para di kainin ng mga uod hanggang mag-blooming iyan ang isang halaman. So, it's like that. Life is a process. Project is a process. Vision, goal, mga improvements is a process. Pero problema man diha kung ang magsikap inyong presidente pero maraming mga mubagsang kalaban sumahirap kadyoon. So we need God intervention. We need divine intervention. Kaya we have to pray, okay? Idasal natin ang mga mabuting tao sa bansa natin at idasal din natin ang mga masamang tao na sila'y bibigyan din ng mga sitwasyon ng Panginoon na mabisi sila. O, diba? So, iyon. Sabi ni Divine, love your enemy. Idasal natin ang mga masamang tao na malinawagan, ma-enlighten sila, magbago sila, magpakabait sila. And then atin din idasal ang mga mabait na lalong magpakabait. Okay? Sige na, tama na sa akong yaw-yaw. Si sister, si brother, Danilo Puronda, si Sister Marieta Maslug, si Sister Teresa Iglesias, si Brother Crispin Lagutan, Sister Vicky Tubal Albuladura, Sister Maria Lolita Bahaw, Brother Jeffrey Joseph Nabung, Brother Rodelio Versusa, Sister Nia Silay, Sister Consolación Arigiopus, ate ko, Sister Marilyn Bailon, Sister Tanora Amalin, Sister Filomena Gutierrez, Sister Juanita Soleba, Brother Danilo Poronda, Sister Lily Paghubasan Store, Brother Stanislao Gloria. Okay, so maura to. Dili naman mo po na akong cellphone. Okay, Sister Abigail Kayamdas Carino, si Brother Julix Paranido Ditan, si Brother Jubintino Archibald, si Rose Mulu, si Sister Annalyn Sabalar Gabatan, si Sister Lorna Di Sabaro. Okay. Mauna to ha? Ang Sister Soyla. Sister Agustina Remorosa. Okay. So before I say bye-bye, napansin ko na ang mga listeners ko na Maki Duterte, hindi sila makinig sa akong mensahe sa lecture ko. Napansin ko. Pero okay lang. Kasi hindi man ako ang nalugi yan. Kasi if you don't want to listen Divine Master message, that means that you don't want to accept His teaching. You don't want to accept His discipline. And you don't want to, ayaw mo magpakorekta. Ayaw mong magpasabi. So, I am appreciative. I admire sa mga membrong nila hutay sa akong pag-lecture, even if we have a different political color. You love green and I love red. So, I admire sa inyo na patuloy pa rin kayo nakinig, no? Even we have different political, yung hinigugma. Pero, again, kung inyong anuhin ang mensahe ni Divine, malaki talaga yan na tulong sa atin, guys. It's not about color coding. It's about salvation. Okay? Good night. I love you. Take care. See you na po sa sunod na mga adlaw. Bye-bye. Thank you, Brother Wilmar. And thank you, Sister Suela. It's okay na Lilit. It's fine. Inyo ra balikon. Bye.